Isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa and sa lahat ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And on behalf po sa lahat ng aking kasamahan, lalo na po sa aking mahal na ina, mahal na ama, and sa lahat po na tumutulong po sa akin, tumutulong po sa atin, no, sa lahat ng aking mga gabay, maraming salamat po sa kanila. And nawa po extended po ang blessing po niya sa akin papunta po sa inyo. And ito po ang mithiin ko na nawa po is like magagabayan ko din po kayo, no? And sa lahat ng mga tao po na nagsusumikap po na maka-reach out sa akin, thank you po. Salamat po, no? And kung minsan, waiting po, no? May mga nag-o-order pa po, hanggang ngayon po di ko pa na-send, no? Sa dahilan po na bawat isa po kasi specific po siya, so kailangan ko siyang gawin. And etong occasion po is like, yeah, alam niyo na pag maraming apo, di po ba? Sino naka-relate yan pag maraming apo, no? So, yun, may mga pangako tayo sa mga bata. So, sinisingil tayo, no? Kaya kung minsan talaga pong kailangan kong makapiling din po ang aking pamilya, lalo na po ang aking mga apo, no? At saka ang aking mga anak. Well, maraming salamat po, no? In these years po na, talaga pong hectic po siya. And ditong 2026, sana nga po is lagi po akong andirito po sa inyo. So, let's begin, no? So, ang gagawin po natin, guys, is magbibigay po ako ng reading, which is para po ito sa lahat. Just in case po, nagpapa-out po itong video na to, para po to sa inyo, no? Wala po akong minimension po na kahit na anong zodiac, which is all, kasama ako, kasama kayo, sa lahat po na nandito, na gusto po na tingnan kung ano po mangyari po sa atin sa taong 2026. And more on, say, 12 months is very far away. So, tingnan na lang po natin kung ano po ang mangyayari, which is immediate. And then after that, tingnan natin kung ano po yung health po natin kasi ito po yung pinaka-concern natin, no? Kung okay po baga ang katawan po natin. So, blessing will come, no? Not only that, parang kumbaga sa akin, syempre, kung nagkakasakit po kayo, lahat to ng attention po natin napupunta doon. So, maaring stress lang po yan. So, tingnan natin sa ating pangalawang card and then magbibigay din po ako ng konting information po mula po dito sa aking Lenormand. So, let's begin, no? So, sa lahat po ng nandirito, habang inaano ko to, so basahin ko po itong aking panunumpa, no? And gawa ko po to and alam ko po na may mga nakakuha na po nito sa akin, no? And bigkasin po natin, no? Habang sinashuffle ko ang aking card. Iniibig ko ang aking Diyos, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng Panginoon. May gawa ng lahat, makita at makita ng buong puso, buong pag-iisip na ng buong kaluluwa. Bigkis ko ang kabutihan ni Jesucristo, takip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Taglay ko ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng mga masasama. Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ay sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Pawiin mo ang lahat ng aking kasalanan. Ayon po yung pagmamahal, ayon din po sa pagmamahal mo sa akin. Amen po sa lahat na nandito po ngayon. Hindi ko na siya itutuloy, no? And buong puso po akong nananalig sa aking Diyos Ama. Nawa po hindi po niya ako pababayaan sa lahat ng oras. Extended din po para po sa inyo. Nawa po, no? Kung ano man po ang binigay po niya sa akin, nawa po ibigay din po sa inyo. Maraming salamat po, guys. Maraming salamat. So, let's begin. Okay. Sa lahat na aking mga gamay, bigyan mong liwanag ang aking kamay, ang aking kaisipan. So, I will use, tinatawag po nating Celtic Cross. Ito yung pinaka-energy niya. Ito po yung gustong gawin. Sabihin po natin na sa lahat ng mga nandirito, sa lahat po na nakaka-relate po, or sabihin po natin na nanonood po, no? Kung sakali po, sabi ko nga sa inyo, kung sakali po na manunood po kayo, para po talaga to sa inyo, no? So, ang pinaka-energy natin is like, kailan natin makukuha yung hinihintay po natin na ating mga pagsisikap. So, ito po yung simbolo po na kung saan, meron na po kayong tinanim, meron na po kayong, so, pwede sabihin po natin na mga investment po na hindi pa po siya nag-matured hanggang ngayon. Pwede sabihin po natin na, kumbaga sa akin, kung nagtanim ho kayo,
kayo, nagtatanim po kayo, na waiting po kayo sa harvest, no? Kung kailan kaya yon, no? Ito yung pinaka-energy po netong taon na to, no? Mostly po sa lahat po ng aking manonood o sa lahat po na nandito. And ang nagiging hindrance na, kasi ito'y para paganyan po siya, no? Kaagad. So, magkakaroon po kayo ng idea na ito pong ano po natin, no? Ito po yung minimithi, ninanais, desire, or something like kung ano talaga ang gusto sa puso mo. No, na kung kailan kaya magbunga ang lahat po ng ating mga sakripisyo. And ang nakasagabal po dito is yung sinasabi po nating mahal sa buhay. No, both card is positive, no, and sa akin kasi ang Seven of Pentacles just like hoping, no, hoping, umaasa, ganon, no. And kumbaga sa akin, ang nagiging hindrance po niya is Two of Cups. Dalawa po ang meaning nito, no? Pwede pong mahal natin sa buhay, sila po yung kumbaga sa akin, ito po yung hindrance. Ito po yung parang obstacle na kung saan paano mo makukuha po itong dalawa. So very important messages po na kung saan hindi ko to kasi pwede din po kasi itong hinahantay mo kailan kaya ibibigay, both the same idea, no. And siguro nga sa atin, more on mas nafi-feel ko po na lahat umaasa, no, na lahat kailan kaya magbago, kailan kaya magbubunga yung sakripisyo mo. And not only in terms of money, but in terms of yung pag-asa mo na sana nga po yung anak ko magbago, no, sana po yung asawa ko is just like kailan kaya siya magiging cooperative sa akin, no? Sana kailan po kaya ano po yung mga like your innermost desire is just like yung umaasa ka po na darating, and then still hoping, parehas lang siguro ang ibig sabihin nun, pero napaka maganda po ng mensahe po niya, no, para po talaga ito sa atin lahat, no. Ako'y ganito din ho, meron akong iniintay, meron akong kumbaga sa akin gino-goal, and alam ko po ibibigay po niya sa akin. And Two of Cups is still the same, no. Kung makikita po ninyo, talaga pong both person is receiving, and meron pong kung basagin ang lion, which is also with pakpak, no, pwede sabihin po natin na yung desire mo talaga pong parating po siya sa iyo or ibibigay po sa iyo ng kusa, no. And it's a good message po para sa atin, parang blessing po talaga siya, no, kung ano man po yung hinanaing po natin, kung ano po yung minimithi po natin, ibibigay po niya. I will not say this is a hindrance, no, just like kuminsan kasi nasa manifestation po kasi yan eh. Ngayon, pwede kong ituro sa inyo later. Kasi ang Seven of Wands kasi, the mind that you have is like, parang naghihintay ka pa ho, no? Isipin po ninyo kasi na nasa iyo na. Isipin po natin na lahat ng bagay na gusto natin, nasa sa iyo na. Huwag ka na po maghintay. Kasi ang Pentacles is waiting, hoping. How about i-change po natin, no? Magiging, ano ko sa inyong quantum leap na kung saan, lahat ng bagay po, mangyayari po siya, no, kinabukasan yung paghihintay mo, isipin mo po na hindi ka na naghintay, isipin mo po na nasa sa iyo na, which is eto po ang simbolo po nito, which ang lalim po ng ibig sabihin po nito, guys, no. Pero sana po makuha po ninyo na ang paghihintay po natin is nasa mindset po natin, no. Pero kung isipin mo na ang bagay na gusto mo is nasa sa iyo na, lahat po siya will fall into place. Hindi ka na po maghihintay kasi dumating na ho siya. Alright? Now, tingnan natin yung pinaka-mind po natin, no. Okay, Judgment, no, and the Empress, no, it's answer, no, talaga pong nasagot po yung sinabi ko kayo sa inyo kanina, no. Alright, tatlo, magbibigay pa ako ng siyam na card dito po sa ating parating, until extended po itong reading na to until 3 months po, no. So now, di ba sinabi ko sa iyo kanina na ang pinaka-desire po natin is waiting. Ito yung pinaka-state of being po natin sa ngayon. Now, ito kasing conscious mind natin. Consciously, alam niyo ba yung conscious, yung alam niyo, yung kung anong iniisip niyo, kung ano yung nasa mind niyo lagi, which is judgment, no? So, ikaw mismo ang nagja-judge kung kailan darating sa iyo ang minimithi ng puso mo. Ikaw mismo. Okay? Nakikita po ninyo the judgment. Ang judgment po kasi is just like judgment day.
ang mga lahat ng kaluluwa naghihintay po kung kailan po makukuha ang gusto nila. Now, kaluluwa is also a symbol of your soul, your desire. No, kung wag na nating pag-usapan ang patay dito kasi patay na ho sila. Pag-usapan natin yung kung anong gusto natin sa life. A soul is your desire, yung gusto mo talaga. Wag ka na po maghintay kung kailan po yan darating. Kasi eto, naghihintay ka po na may tutulong sa'yo, naghihintay ka po kung sino po ang this is your conscious, no? Kung ano man po ang desire mo, kung ano po talaga ang gusto mong mangyari. No, don't wait, no. Wag ka na po maghintay kung kailan darating, kung sino ang tutulong. Think of it na nasa sa iyo na, regardless po kung ano po yung sitwasyon mo. Kahit ano pa man 'yan, salary, kapag sabihin natin trabaho, yung bagang not only kasi ang soul kasi is also ang kaluluwa kasi natin or your desire, your heart is like marami po kasi siyang marami siyang gusto. Baka ho may gusto kayong ganito, ganyan. Paisa-isahin po natin. Paisa-isahin po ninyo kung ano po ang kailangan nyo. But so far, Judgment Day is not only about dead people, no? It's not also like naghihintay po sila kung kailan sila huhusgahan. Now, nasa buhay, no, sa atin, na buhay tayo, no, ikaw po ang nagja-judge doon sa kung anong gusto mo. Because your soul is like nakakulong pa. Your desire is like waiting pa. Your desire is also, the thing that you desire is also asking for you. Pero ikaw po ang nagja-judge nun. Na, okay, siguro sa kanya lang, siguro may problema to, siguro nga is hindi pa. Why not thinking na nasa sa iyo na po yun? So ang magiging energy po natin doon is like hindi na po tayo maghihintay, no? Andiyan na sa atin, no? Andiyan na sa atin. God, alam niyo guys, no, we are of Filipino, no? Napakalawak po ng ating imagination. Gumagamit po tayo ng lahat po ng mahika, lahat po ng orasyon, pero bakit hindi mo makukuha kung anong gusto mo? Bakit? No? Kasi po mas nagja-judge tayo, no? And hindi ko sinasabi ito guys na ako di ko rin labas ako doon. No, lahat tayo. Is including me. Kasi kung minsan po talaga, hindi mo maiwasan kasi nasa mundo po tayo na kung saan limited lang, no? Then pagdating po kasi sa astral, we all unlimited guys, no? Lahat po ng abundance is walang katapusang biyaya po kumbaga sa akin. Pero paano mo siya makukuha? It's all in your conscious mind. This is your conscious mind kung saan nakarating dito sa ibabaw. This is your conscious mind. Ang conscious mind guys, no, is ito yung pinakamalakas po na force na ginagamit or nangyayari po dito sa mundo po natin. Kasi mostly sa atin sa mga Filipino, asan po nakafocus? Sa corruption, nakafocus ka po sa mga tao na nakaupo sa gobyerno, nakafocus ho kayo sa media na kung saan lahat po ng binibigyan na information is peke. Kung hindi naman po peke, nakakapanlulumo ang mga news feed ng ating Facebook, di ba? No? So, bawasan po ninyo yan, no? Bawasan po ninyo kung kasi although sabi ko kasi inyo maganda na yung nagkaroon kayo ng information, so maling information sa utak po natin, nagkakaroon po itong malaking impact po sa ating buhay. Alright? Now, dito naman pagdating sa subconscious mind mo, this is your subconscious mind. And this is a force from nature, which is Mama Mary Exacto. Sabihin po natin na actually, this is older than Mama Mary. This is beyond Mama Mary. This is an female energy na kung saan po is waiting, kumaga sa akin, kung kailan mo siya i-invoke, kailan mo siya iisipin. This is a feminine energy asking for help, asking for you na makita mo siya. Actually, kasi yung tinatawag po nating monad, 'di ba? 'Di ba alam niyo ang kwento po ni Jesus? No. 'Di ba nagdadasal siya? And then we think that he is actually our God, no? Some of Cristiano is like they're thinking that God or Jesus is God. No, actually it's not. Sasabihin ko na po sa inyo 'yan, no. No. Actually, ang embodiment po ng Jesucristo is just like to embody like himself. Hindi po niya sinasabi lahat gagawin ko sa inyo. Lahat ako po ang makakatulong sa inyo. Lagi po niyang sinasabi sa inyo, no. Ay, nak,
and it will be open. Seek and you will find. Kaso lang po, mostly sa atin kasing paniniwala, is just like si Kristo ang magbibigay po sa atin sa lahat ng pangangailangan niya. No, nasa sa iyo na yun. Nasa sa iyo na, nasa inyo na lahat. No, ang ano lang po siya, yung ite-turn mo lang po yung will ng mind mo. Like attunement ba? No? Sino ba sa atin dito ang Bisaya? Like, di ba, kung mangita mo o klaro nga istasyon, anong gagawin ninyo? I-tune in ninyo yun, di ba? So, the same thing. Sa akin, yung iba talagang positive thinking, positive vibes, no? Sa akin is alignment. I-align mo ang energy mo sa kung anong gusto mo. Mostly sa atin, ang iniisip ngayon, okay? Pero, alam niyo guys, no? Alam niyo ba kung bakit ang hirap po umasenso? Dahil po, we are bombarded with negative emotion, negative thoughts. Lahat po kasi, kali-kaliwa po yung bombard po ng mga negative. Alam niyo ba, mostly po sa ating family, kung nasa ibang bansa ka, ang ano natin, pag ano ng ating pamilya, umalis ka ho para makapag-ipon, makapagtrabaho, makapag-provide ka sa family mo, which is a good thing. Pero bakit nandyan na po yung mga kapatid mo, lahat ng pamangkin mo, no, hindi ka na po makakaraos-raos. Yung main purpose mo na makapag-ipon ka, hindi po yun nangyari. Alam mo kung bakit? Kasi nandyan si ano, si ganito. Tapos ikaw naman, bilang Kristiyano, bilang Filipino, bilang ano, ayaw mong magalit sila sa'yo, ayaw mong magtampo sila, sus bigay ka naman ho, bigay ka naman ng bigay. So, ito po yung masaklap. No? Kasi nawala ho kayo sa ere. Nawala ho kayo sa ano, kasi nagpapadala ho kayo ng emotion nyo. Nagpapadala kayo ng ano ba, yung bagang dapat ganito, dapat ganyan. Kasi pinalaki nga tayong magiging mabait, magiging matulungin, magiging ano, which is a crap. No, S-H-I-T. No, para sa akin, kaya po marami po sa atin ang talaga pong nahihirapan. No? And because of our conscious mind, kasi nga tinatago po natin, ang akala natin, yung desire natin, nandiyan. Po wala ho. Kasi ang kaluluwa mo, nasa puso mo. Alam niyo ba kung anong represent ng puso po natin? Ano? Sorry po ha, guys, kasi ang puso ko ay nasa kaliwa, nasa kanan ho. Ang iba po dito. Yan. Pero dito ko nararamdaman yung puso ko. Na kumbaga sa akin, parang, mostly sa atin kasi is just like, we're condemning our own desire. No, kasi hindi dapat siya ganito. Saka na lang ho, pag nakatapos ako, dapat mag-aral ka para magkaroon ka ng magandang ano. Yeah? Alright? Now, okay, eto yung desire mo. So, waiting lang po siya ha. Eto, pagsabayin mo to. Ang ritual ho nito is like, ano, just aligning. Kasi eto kasi siya is like, ang ating mahal na ina, alam niyo yung buwan, no? We call it pataas, pababa. So dalawa po ang energy po nito. Pwedeng negative, pwede pong negative, pwede po positive. Now, ano ba yung conscious mind mo? So nakakulong pa ho ang lahat ng gusto niyo sa buhay. So eto naman siya, just only giving you what you want. So, kung iniisip mo na delay po ang gusto mo mangyari sa buhay, delay ho yun talaga, yun po ibibigay niya. Kasi ito yung mas makapangyarihan kaysa dito. Kaso lang, whatever our conscious mind is, ito po ang magbibigay sa'yo. Mali man o hindi siya nagsasabing tama o mali yung iniisip mo. Kasi that's what you want. Ito kasi ang pinakamasaklap po sa atin. No? Kahit anong pampaswerte ho meron ho kayo. Kapag ang iniisip mo na yung trabaho na gusto mo, di mo siya makukuha kasi kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng pampaswerte. That's a big wrong. Kasi ang pampaswerte is lumalakas ho siya kapag tama yung mindset mo. No? Tama yung mindset. Nagsasabi lang ako ng totoo. Guys, kahit punuin ka pa ng lahat po ng palamuti sa katawan mo, no? Kahit ilang palanggaho ang nasa katawan ho ninyo. Kung ang mindset mo is like tinitira ka, talagang tatamaan ka. Why? Kasi po ang lakas po ng conscious mind natin. Ang conscious mind natin is our God, is God Himself. No, sana po nag-gets po ninyo ako guys, no. Now, pangalawa, okay, dito sa pamilya, no, pag idadagdag ko dito guys, no. No, ang ganda ng reading natin, no. Okay, sana po nag-gets ninyo yung ibig ko sabihin. Ito yung ano po, no. Now, kung ito yung the conscious being po natin, lahat po ng ating pag-iisip, tingnan natin yung surrounding po natin, no? Now,
Yung pamilya mo, kasi alam mo kung bakit gusto ninyo 'to, 'no? Kasi makikita ko yung desire mo, actually extended to your family, na yung mga anak mo magkakaroon siya magiging masaya ka, 'no? Lahat ng ginusto ninyo guys, 'no, sa sino man po na nakikinig dito, may sakit ka man o wala, kasi gusto mo pang magkaroon po na magiging okey ka. Bakit? Kasi yung mga anak mo gusto mo pang matulungan, makapagtapos ng pag-aaral, magkakaroon ka negosyo, which is also a positive guys, yung positive, very positive. Eto lang po, oh, change your mindset lang po para makukuha mo yung lahat ng gusto mo. And you know what? Makakaalis ho kayo, may travel. Ako makikita ko dito, kapagka etong 'di ba alam niyo na nung nangyari sa inyo kung bakit nagkakaroon ng ganitong ano, ganitong bakit kayo nagkakaroon ng ganitong delay, 'no? Dahil po sa iyong, judgment, dahil po sa iyong conscious mind, dahil po sa iyong iniisip mo. Now, if you can tune in to ano, ito yung tinatawag kong, mahal na ina ng laging saklolo. Sa lahat po ng hindi Katoliko, siya po actually is a feminine energy which is giving you positive, negative, depende po sa kung anong gusto niyo. It's the same thing with Mama Mary guys, sa lahat ng Katoliko. 'Di ba kapagka nanghihingi ka sa mahal na ina, lagi niyang binibigay? Kasi yung mahal na ina ko laging sobrang bait ho, 'no, sobrang bait po niya. Kaya lang kung minsan po, 'no, kapagka tama ang pag-iisip mo, tama yung inaano mo, sa kanya po ako humihingi ng lakas, sa kanya po ako ng ano, bakit niya ako binibigyan ng ganitong klaseng mga pagsubok? Ano sabi niya, sagot niya sa akin, eh, "Kasi ginusto mo." Ang sakit nun, para kang sinampal na para kang binuhusan ng malamig na tubig pa. "Bakit mo binibigay yun sa akin, mahal na ina?" "Eh, kasi ginusto mo. Wala akong magagawa kasi yun ang gusto mo." See? Now, and then for those who are really ano, ins inspired to change our life, no, all we have to do is change our consciousness, change our mindset, change yung paniniwala mo. Kasi nasa taon na po tayo ng 2026, malapit na po tayong 2030, which is change of everything po. May bagong mundong parating. Mawawala po ang lahat po na nagkikling pa po doon sa mga kung ano po yung mga nakaraan na natin. So, if kung mag-ano ka, kung mag-shift ka, guys, no, ang ganda po ng blessing ni mahal na ina or ng ating mahal na universe, no. May nakikita ho ako dito na about sa family, which is also magkakaroon ho kayo ng bagong negosyo. Although hindi siya kikita ng ganun kalaki-laki, pero makapag-provide po siya ng panggastos mo sa school, panggastos sa mga bata. Hindi siya ganun kalaki, pero okay siya. Papunta siya doon talaga, lalo na po pag diretso po yung alignment mo. Now, dito naman, sa lahat po ng gustong umalis, yes, makakapag-travel ho kayo. Meron ho kayo. Makita ko dito talaga, may pera kong parating. Sabihin po natin na utang to, pero ang nakikita ko dito is just like, may mga tao na pwedeng malulong po sa utang, pwede po kasing bigla ang pera. Kasi ngayon guys, no, hindi na, siguro nakikita ninyo ang bilis ng mga pangyayari. And lalo po siyang bibilis ngayong taon na to kasi ang horse is movement, courage, actually ang meaning po ng horse, actually it's courage, empowerment, movement po siya. Pero more sa akin po, movement, no. Kaya nga sasakay ka ng kabayo kung gusto mo ng mabilis. Noong panahon pa po yun. Pero ngayon ho, pwede kang sumakay ng eroplano, di ho ba? No? Kung sa mga taong skeptical, no? Ngayon, pero ang buong energy po actually is movement, an element, and is fire. So, sabihin po natin na mas marami po sa atin ang magkakasakit po pagdating po sa magkakasakit ho sa ating kidney, liver, and lahat po ng intestine. Alam niyo kung bakit? Lahat po sa mga instant po na pagkain. Yung agaran. Kasi alam niyo kung bakit? Busy ho kayo. Busy ho tayo. So, more on, ano kayo dun sa mga instant noodles, instant na pagkain, kakain ho sa labas. Then, anong mangyari? So, problema ng ating bato, no, sa ating kidney, no, mga milkshake, no. Yan na po ang uso ngayon, milkshake, no. Ang uso po natin is yung mga sisig, yung mga pagkain po. I didn't say na pangit sila, no, it's not. Pero yung lagi ba? Yung lagi-lagi na lang, no. Ito po ang nakakasama po sa atin, no. So, sa ngayon, kung babasehan ko yung positive, if you change your mind, as I said, if you align yourself into your desire,
'no, kung ano talaga ang gusto ng puso mo, makikita ko dito na makukuha mo din kahit papaano ang gusto mo. When it comes to family, yes, magkakaroon ka ng problema sa mga anak mo, may mga anak mo na mag-succeed, magtatrabaho, magsisikap. Meron ding mga tao po na may mga anak din po na suwail 'no, kahit anong sabi mo. Bakit? Pinalaki mo kasi sila sa hindi, pinalaki mo sila ba na lagi mo silang pinoprotektahan, 'no, sa maling paniniwala, 'no. I mean may mga bata talagang gano'n, but let them be, 'no. Tayong mga magulang, we are only here, 'no, mag kasi hindi ko rin masabi po guys na ang mga magulang natin masasama sila 'no, like ano, kasi bakit kung titingnan kasi ninyo ang katotohanan 'no, real talk 'no, lahat naman may mga let's say sabihin may anak kang 10, tatlo diyan mag-succeed, yung iba hindi. Puwedeng sabihin natin na batong kamay ka na talaga pong gusto mo talaga sila na, magiging ano ba, magiging okay yung ano kasi may nakita akong family na maganda din naman po kahit 10 ang mga anak nila, maganda po lahat ang kinahihinatnan, may mga ano pero maganda po ang energy kasi ng mag-asawa, pero may mga tao pong hindi. Now, sabi ika nga is hindi hindi lahat ng bagay is the same. Hindi lahat ng nangyari sa atin the same. Hindi ko puwede ikumpara ang isang pamilya sa isang pamilya. But then, sa pamilya sa mga mag-anak meron diyan na umasenso, meron pong hindi. But then what can we do, 'no? Pero ang gagawin po natin po diyan is a shift to kahit papaano po. But then huwag mong isipin na ang nagiging kinahihinatnan ng anak mo is kasalanan mo. Kasi meron din po kasing outside forces mo na talaga pong mas malakas pa sa'yo. So, it's here and ano ba, balance po siya. Kasi hindi natin hawak ang lahat ng mga bagay na nangyari po sa atin. Kahit yung mga anak natin, may time talaga po na lahat binuhos mo na po. Bakit po sila na kasi po meron pa pong puwersa po na mas malakas po sa'yo na kailangang daranasin ng anak mo yung ganito. The same thing sa'yo, kailangan mo rin danasin na makaranas ka po na may anak ka din pong nagfi-fail. So, depende po siya, 'no. God is always giving you a miracle, pero hindi po siya nagbibigay po sa atin ng, limited lang. Meron ho tayong tinatawag na unlimited options 'no, nasa sa iyo kung papaano mo siya tatanggapin o papaano mo siya iha-handle. Then how can you grow from that 'no? And maybe 'no, pagka nawala na tayo dito sa mundo 'no, sana po hindi ibibigay hindi ibabalik sa atin ang the same po na nangyari po sa atin. Kasi ang anak ho ninyo, anak po natin kasi makikita ko kasi dito is the whole concept is for the family, mga siblings, kapatid, pero more on familia. More on nakakaramdam ako na isang ina or isang tao po na more on nagsisikap siya para po sa kanyang pamilya, para po sa mga anak niya. Although sabihin po natin na may mag-succeed, merong hindi, and sometimes no. And dahil po kuminsan may mga puwersa po tayo na hindi po natin kayang ipaliwanag kung bakit siya nalululong sa ganitong bisyo, bakit siya nagkakaroon ng problemang ganito na kailangan po niyang malunasan. Actually, ang mga niluluwal po natin, galing lang po sila sa katawan po natin. But their soul, their spirit, their mind is not from us. No? So, ito po yung dapat na intindihin po natin na bawat isa po sa atin is may kanya-kanyang karma na dapat po na malampasan. No. And now, when it comes to travel, yes, pero may ano ako dito. Kuminsan kasi guys, no, may mga failure tayo about sa business, no. And kuminsan iniisip mo magnegosyo na lang, minsan po is like, yeah, wag na lang po. As I said, you decide that one, no. Hindi ang kalikasan ang di-decide sa iyo niyan. Masasabi ko din dito your hope, your ano, kumbaga sa akin yung kaguluhan po ng isip mo dahil nga po dito kasi may nakikita ako dito din na hindrance din po siya sa sinatawag po natin na paghihintay po natin dahil nga po lagi magulo isip mo na hindi ka po masyado po nakakapag-concentrate kung ano po yung gusto mo. So I would rather say na yeah, okay po siya guys, no. And maganda po ang blessing, maganda po ang ano natin kasi yung bagang
nasa sa iyo siya, no? Kung paano mo siya i-ha-handle, paano mo siya, as I said, it's just only an aligning. Pero dapat malaman mo kung anong gusto mo talaga para po alam mo kung ano ang i-align mo, di po ba, no? Okay. Sabi ko tatlong deck, pero talaga po ang unang deck natin. Same guys, no? Dito po, the same guys, the same thing is also connected with the family. Pwede kong makita dito, hindi ako nakakita dito ng masyado pong sakit. More on sa soul, more on sa desire po natin, no? Ito po ang nakikita ko, the whole energy po sa ating taon po na 2026, no? So nakasentro po siya sa pamilya, no? And pamilya, kung anong gusto po nating mangyari, no? And yeah. Mhm. Guys, eto din po ang pinaka-finale po natin, which is masasabi ko actually, maraming pera hong parating po sa atin. Maraming parating po, as I said, ang ating reading ngayon is like, ang sentro po niya is the family. So this is the fish and this is the world and this is kung pagtutugmain ko ito lahat, pwedeng sabihin po natin na kung halimbawa po masyado po kayong, sabihin po natin may pera ho kayong na-accumulate, marami ho kayong mga, yung bagang ano ba, yung mga pera, sabihin po natin na mga bagay-bagay po na na-accumulate ninyo. Nandiyan na po yung lupa, nandiyan na po yung negosyo, nandiyan na po yung bahay, nandiyan na po yung kung anong meron ka, no? Na kung minsan ho, ito ho ang dahilan kung bakit magkakaroon po ng sigalot sa pamilya, no? About sa pera. Okay? Yung bagang, kumbaga sa akin, ang pag-aawayan lang, bakit ako ganito lang, bakit kayo meron? O sabihin po natin, may mga bata ho ngayon na hindi, buhay ka pa nga, gusto na nila, makuha na nila yung inheritance nila. No? And masakit ho yun sa atin na magulang, di po ba? Kasi buhay ka pa nga, gusto nila. Pero on the bright side po, talaga pong sa akin, wag mo nang hintayin po na sa akin, wag mo nang hintayin. Kung talaga po para sa mga anak mo yan, ibigay mo na sa kanila habang buhay ka pa. Para sa akin is also a good way. Huwag po kayong masyado pong emotional para po magkaroon din po kayo. Kasi sa akin, kung ibibigay mo din lang sa kanila, huwag mo nang hintayin na mamatay ka pa. Pag-awayan pa nila yan. Ibigay mo na ngayon habang buhay ka pa. Alright, maraming salamat po sa inyo guys, and thank you very much for watching. Sa lahat ng mga nandito po ngayon, maraming salamat po sa inyo po. Bye po.